Malakas ang buhos ng ulan sa kalahang Maynila ng gabing iyon. Tila nakikisimpatiya ang kalangitan sa nagbabadya kong kapalaran, hinuhugasan ang mga kalsadang punong-puno ng mga sasakyan. Nakaupo ako sa loop isang marangyang sasakyan, tahimik na pinagmamasdan ang mapatak ng ulan na mabilis na dumadausdos sa malamig na salamin. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang nararamdaman ng aking puso. Ito sana ang gabi ng aming ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa. Isang dekadang pagsasama, ng mapagsubok na sabay naming hinarap mula noong araw na nalubog sa baha ang aming munting tahanan noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Ngunit ang asawa kong si Rico ay tila nakalimot na sa lahat ng iyon. Para sa kanya, ang perpektong pagdiriwang ay hindi ang magpasalamat sa aming pagmamahalan, kundi ang ipagmalaki sa lahat kung gaano na siya kayaman. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang tanyak at antigong restaurant sa loop ng Intramuros. Ang mga haligi nito ay gawa sa matitibay na bato mula pa noong panahon ng mga Kastila, na pinalamutian ng mga naglalakihang ilaw na tila magabituin sa kalangitan. Bumaba si Rico nang hindi man lang ako hinihintay. Hindi niya iniabot ang kanyang kamay upang alalayan ako, isang simpleng bagay na lagi niyang ginagawa noong naglalakad pa lang kami sa makipot na eskinita ang Tondo. Inayos niya ang kuwelyo ang kanyang mamahaling barong. Siniguradong makikita ang lahat ang gintong relo sa kanyang pulso, at nagpatiw na sa paglalakad. Bumaba ako ng mag-isa, hawak ang lumang pamaypay at nakasuot ng simpleng kasuotang Filipiniana na paborito ng aking yumaong ina. Walang kumikinang na hiyas sa aking katawan, walang makapal na kolorete sa aking muha. Para sa akin, ito ay sapat na, ngunit alam ko na sa paningin ni Rico at ng kanyang mabagong kaibigan, ako ay isang malaking kahihiyan, isang asawang napag-iwanan ng panahon. Nang pumasok kami sa loop, sumalubong sa akin ang malamig na hangin at ang halimuyak ng mamahaling kandila. Isang serbidor ang yumuko at gumalang kay Rico. Tila ba siya ay isang hari na nakbalik sa kanyang kaharian. Dinala kami sa isang pribadong silid kung saan nahihintay ang kanyang mapanauhin. Naroon ang nakilalang negosyante, mga asawang babae na walang inatupak kundi pag-usapan ang halaga ng kanilang mga kagamitan, at mga taong sumusukat sa pagkatao ng isang tao base sa dami ng kanyang salapi. Sinalubong sila ni Rico ang malalakas na tawa. Nakipagkamay siya, nakipagyakapan, at nagpalitan ng makwento tungkol sa daan-daang milyong pisong kinikita ang kanyang kumpanya sa pagmimina. Tahimik lamang akong naupo sa kanyang tabi. May mga babaeng tumingin sa akin mula ulo hanggang paa, na may kasamang lihim na ngiti ng pangungutya. Tiningnan nila ang aking simpleng sapatos at ang aking buhok na nakapusot lamang. Nagsimula ang hapunan. Dumating ang mga pagkaing hindi ko man lang alam kung paano bigkasin ang mga pangalan. Habang ang lahat ay abala sa pag-inom ng alak at pagyayabang, napansin ko ang palaging pagtingin ni Rico sa kanyang telepono. Hindi siya mapakali. Palagi siyang napapatingin sa pintuan ng silid. Ilang sandali pa, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ng isang babaeng nakasuot ng napakakipot, at pulang kasuotan na halos maglantat ng kanyang buong katawan. Basa ang dulo ng niyang damit mula sa ulan, at ang kanyang mukha ay puno ng makapal na kolorete. Kilala ko siya. Siya si Clara, isang babaeng madalas kong makita sa telepono ng aking asawa. Isang babaeng kilala sa lipunan dahil sa kanyang pagpapakita ng mamahaling kagamitan na hindi naman niya sariling pera ang ipinambili. Sa halip na magulat o itaboy ang babae, tumayo si Rico na may malapat na ngiti. Sinalubong niya ito at inakbayan sa harapan naming lahat. Sa harapan ko ang kanyang tunay na asawa. Nagbulungan ang mapanauhin, ngunit karamihan sa kanila ay tila nasisiyahan sa iskandalong nangyayari. Pinaupo ni Rico si Clara sa silyang nasa harapan ko mismo. Ipinakilala niya si Clara sa lahat bilang kanyang kinabukasan. Isang sampal iyon sa aking muha, ngunit pinili kong manatiling tahimik. Nakahawak lamang ang aking kamay sa puting tela sa ibabaw ng aking hita. Tumawa ang makaibigan ni Rico. Tinutukso pa siya na napakaswerte niya dahil nakabingwit siya ng isang napakagandang bata. Tumingin si Rico sa akin nang may pandidiri. Sinabi niya sa harapan ng lahat na ako ay isang pabigat. Na ako ay tila isang kadena na pumipigil sa kanyang paglipat. Inilabas niya ang isang makapal na kayumangging sobre at walang awang inihagis iyon sa aking harapan. Tumama ito sa aking pinggan. Lumihang isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Iyon daw ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng aming kasal. Nakapirma na siya. Ang bahay na malit sa lalawigan at ang lumang sasakyan ay sa akin na raw, habang ang lahat ng malalaking bahay at ang malaking kumpanya ay sa kanya. Pinipilit niya akong pumirma upang maging malaya na siya at makapagsimula ng bagong buhay kasama si Clara. Gusto nilang makita akong umiyak. Gusto nilang makita akong magmakaawa at lumuhod sa kanyang harapan. Ngunit nagkakamali sila. Napakalaking kanilang pagkakamali.
Kinuha ko ang panulat sa aking dalang lalagyan. Walang panginginig ang aking nga kamay. Walang luha sa aking mga mata. Pumirma ako sa ibabaw ng papel. At nang matapos iyon, tahimik ko itong ibinalik sa kanya. Nagsigawan sa tuwa si Rico at si Clara. Ipinakmalaki nila sa buong silid na sa wakas ay tapos na ang lahat. Inalipusta nila ako, sinabihan na umuwi na lamang sa probinsya at maganap ng taong kaantas ko. Binato pa ako ni Rico ang ilang libong piso sa muha para raw may pamasahe ako pauwi. Ngunit hindi ako umalis. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang tela, at tinitigan ko si Rico sa kanyang nga mata. Ngumiti ako, isang ngiting nagpatigil sa kanyang pagtawa. Nagpasalamat ako sa kanya, dahil binigyan niya ako ng pinakamagandang regalo sa araw ng aming anibersaryo. Ang kalayaan mula sa isang taong walang utang na loob. Naguluhan siya at sinabing nasisiraan na akong bait. Dahan-dahan kong binuksan ang aking lalagyan at inilabas ang isang makapal na patong ng papeles na may selyo ng pamahalaan. Inilapag ko iyon sa gitna ng hapagkainan. Sinabi ko sa kanya na tapos na nga ang aming ugnayan bilang mag-asawa. Ngunit ngayon pa lamang magsisimula ang aming ugnayan bilang ang tunay na may-ari ng kumpanya at ang isang hamak na empleyadong tatanggalin sa trabaho. Paano ipapaliwanag ng mga papeles na iyon ang lihim na matagal ko nang itinago mula pa noong unang araw na itinayo ang kanyang kumpanya? Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Tila nahigop ang lahat ng hangin at walang sinuman ang magawang huminga ng malakas. Ang tanging naririnig lamang ay ang patuloy na paghampas ng ulan sa labas ng makapal na salamin ng restauran at ang mahinang panginginig ng mga kamay ni Rico habang hawak ang mga papeles na inilapag ko sa mesa. Tinitigan niya ang bawat pahina, ang bawat pirma, at ang bawat selyo ng gobyerno. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kaninang mapagmataas na tindig ay napalitan ng panginginig ng gatuhot. Hindi siya makapaniwala. Paano nga naman siya maniniwala na ang asawang tinawag niyang pabigat at walang silbi ay ang mismong nagmamay-ari ng 75% ng kumpanyang ipinakmamalaki niya sa buong mundo? Tinanong niya ako, na may boses na basak at nanginginig, kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sinubukan niyang sabihin na pagkaang nga dokumento, na baka niloloko ko lang siya dahil hindi ko matanggap na iwan na niya ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang totoo ang nakikita ng kanyang mamata. Kilala niya ang selyo ng tanggapan ng gobyerno. Kilala niya ang pangalan ng kumpanyang namumuhunan na palaging nagliligtas sa kanya sa tuwing nalulubog siya sa utang. Ipinaliwanag ko sa kanya, sa boses na mahinahon ngunit kasing lamig ng yelo, ang katotohanang ibinaon ko sa limot alang-alang sa kanyang pagkalalaki. 7 taon na ang nakararaan. Nang magsimula ang kanyang maliit na negosyo ang pagmimina sa probinsya, muntik na siyang makulong dahil sa dami ang pinagkakautangan. Umiyak siya sa aking harapan noon. Nakaluhot at nagmamakawa sa Diyos na sana ay may himalang mangyari. Noong panahong iyon, palihim kong kinausap ang mga abogado nga aking yumaong ama. Hindi alam ni Rico na ang aking ama ay nagmula sa isang mayamang angkan sa Visayas na nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Itinago ko iyon dahil alam kong mababa ang tingin niya sa kanyang sarili, at ayaw kong maramdaman niyang nakikisandal lamang siya sa yaman ng aking pamilya. Ipinagbili ko ang ilan sa aking mga mina ng ari-arian at nagtayo ang isang lihim na kumpanya. Ang kumpanyang iyon ang nagpanggap na dayuhang namumuhunan na nagbigay ng milyon-milyong piso upang sagipin si Rico mula sa manais magpakulong sa kanya. Lahat ng malalaking desisyon na ipinagmamalaki niya, lahat ng makontratang pinirmahan niya, ay dumaan muna sa aking pagsusuri. Ako ang nag-aapruba sa likod ng nakasarang pinto habang siya ay naglalasing at nagpapakasarap sa atensyon ng ibang tao. Ako ang utak, habang siya ay isa lamang taw-tauhan na pinagmuha kong hari upang hindi masugatan ang kanyang kayabangan. Nang marinig ito ng kanyang makaibigan, nagbago ang ihip ng hangin. Ang nataong kanina ay tumatawa at nangungutya sa akin ay biglang napatungo. May ilan sa kanila na mga negosyanteng, may utang na loob din sa aking kumpanya at nanganganib mawalan ng kontrata kung malalaman kong nakisali sila sa pang-alipusta sa akin. Nagsimulang lumayo ang ilan. Nagdahilan na kailangan na nilang umuwi dahil masama ang panahon. Naiwan si Rico sa gitna, nag-isa at nakayuko. Sumingit si Clara. Sa kanyang pakalito, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang kinabukasan. Hinawakan niya sa braso si Rico at sumigaw na hindi iyon totoo. Sinabi niyang si Rico ang punong tagapamahala, na kay Rico nakapangalan ang lahat ng kanilang luho, pati na ang mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas at ang malaking bahay sa isang tanyak na subdibisyon na pinapangarap niyang tirahan. Tiningnan ko si Clara mula ulo hanggang paa at binigyan siya ang isang matipid na ngiti. Ipinaliwanag ko sa kanya ng marahan na ang lahat ng iyon, ang bahay,
ang sasakyan, pati na ang perang ginagamit ni Rico pambili ng kanyang nga mamahaling bike at sapatos ay pag-ari ng kumpanya. At dahil ako ang tunay na may-ari ng kumpanya, ako ang may-ari ng lahat ng iyon. Si Rico ay isa lamang empleyado na walang anumang sariling pag-ari kundi ang madamit na nakasabit sa kanyang aparador. Gumuho ang mundo ni Clara. Binitawan niya ang braso ni Rico, tila ba ito ay isang may nakakahawang sakit. Nakita ko sa kanyang mamata ang panlulumo hindi dahil sa pagkasira ng kanilang relasyon, kundi dahil sa pagkawalan ng kayamanang inakala niyang mapapasa kanya ng ganun kadali. Nagsimula siyang magsalita ng masama laban kay Rico. Sinisisi ito sa panloloko sa kanya at pag-aaksaya ng kanyang oras. Nagmamakaawa na si Rico ngayon. Lumuhod siya sa mismong kinatatayuan niya kanina kung saan ipinakmalaki niya ang kanyang panlilinlang at pamamahiya sa akin. Hinawakan niya ang dulong aking gamit at umiyak na parang isang musmos, humingi siya ng tawad. Sinabi niyang nakamali lamang siya, na nadala lamang siya ng tukso ng salapi at ng masamang impluensya ng lipunang ginagalawan niya. Nakiusap siyang bawin ko ang mapapeles. Nakalimutan na namin ang nangyari ngayong gabi at magsimula muli bilang isang buong pamilya. Ngunit tuyong-tuyo na ang balon ng aking pagpapatawad. Ang pag-ibig na minsan kong inalay sa kanya ay nilunot ng kanyang labis na kasakiman. Hinila ko ang aking damit mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Sinabi ko sa kanya na huli na ang lahat. Ang pirma niya sa kasulatan ng paghiwalay na ipinagmalaki niya kanina ay sapat na upang putulin ang anumang ugnayan mayroon kami. Kasabay nito, bilang punong may-ari, tinanggal ko na rin siya sa kanyang posisyon sa kumpanya epektibo sa mismong oras na iyon. Wala na siyang asawa, wala na siyang kapangyarihan, at higit sa lahat, wala na siyang salapi. Inayos ko ang aking tayo at mahigpit na hinawakan ang aking lumang pamaypay. Bago ako tumalikot upang lisanin ang silit na ayon at iwan sila sa kanilang sariling kapahamakan, may isang katanungang iniwan ko sa kanya na tuluyang nagpatigil sa kanyang pag-iyak at pumuno ng matinding takot sa kanyang nga mata. Isang bagay na hindi niya inaasahang natuklasan ko bago pa man mangyari ang gabing ito. Paano niya mababayaran ang daang milyong pisong lihim niyang kinuha mula sa kaban ng kumpanya para ipambili ng sikretong lupain sa pangalan ni Clara? Ngayon at hawak ko na ang lahat ng ebidensya na magdadala sa kanya sa likod ng malamig na rehas na bakal. Para bang binuhusan ang kumukulong tubig si Clara nang marinig niya ang aking sinabi. Ang lupain na ipinakmamalaki niya sa kanyang makaibigan, ang kapirasong lupa sa Tagaytay na tatayuan sa nangang kanyang pinapangarap na mansyon, ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa kaban ng aking kumpanya. Unti-unting umatras si Clara Palacio kay Rico. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pilit na inunawa ang bigat ng aking isiniwalat. Kung mapapatunayan ang paglustay ng salapi, hindi lamang si Rico ang mabubulok sa kulungan. Bilang taong nakapangalan sa titulo ng lupa, maaring makasuhan din si Clara bilang kasapwat sa pagnanakaw. Nangibabaw ang takot sa kanyang puso. Tinalo ang anumang pagpapanggap ang pag-ibig na ipinakita niya kanina. Nagsimulang magsisigaw si Clara sa loop ng marangyang silit. Dinuro-duro niya ang mukha ni Rico. Sinusumbat ang lahat ng kasinungalingan nito. Pinagahampas niya ang dibdib ng asawa kong nakaluhot pa rin sa sahig. Walang nagawa si Rico kundi salagin ang mga suntok at sampal ng babaeng kanina lamang ay tinawag niyang kinabukasan. Samantala, isa-isang nagsilabasan ang mga kaibigan ni Rico. Walang nagpaalam, walang kumampi sa kanya. Ayaw nilang madawit sa isang malaking iskandalo na maaring sumira rin sa kanilang mga sariling negosyo. Ganyan ang batas ang lipunang pinilit pasukan ni Rico. Walang tunay na kaibigan, tanging pakinabang lamang ang nagbibikis sa kanila. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang aking kasuotan. Sapat na ang napanot kong palabas para sa gabing ito. Tinawag ko ang tagapagsilbi ng restauran at sinabihan na ipadala ang listahan ng babayaran sa aking tanggapan kinabukasan. Iyon na ang huling limos na may bibigay ko sa kanila. Tinalikuran ko ang magulo at maingay na silit, iniwan si Rico at Clara na nag-away na parang mga asot pusa. Nang makalabas ako sa lumang gusaling ng intramuros, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Huminto na ang ulan. Tumingala ako sa kalangitan at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na ginhawa. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Sumakay ako sa aking naghihintay na sasakyan at nagpahatid pabalik sa aking tunay na tahanan. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila ba walang malakas na bagyong dumaan. Ang sinak nito ay tumama sa matataas na pader at malalaking tarangkahan ng isang eksklusibong pamayanan sa Alabang. Ito ang lugar kung saan nakatayo ang malaking bahay na pinatira ko kay Rico. Ang bahay na ginamit niya upang magpanggap na isang mayamang ginoo.
Nakaparada ang aking sasakyan sa ilalim ng isang malagong puno ng mangga, sa tapat mismo ng nasabing bahay. Madilim ang salamin ng aking sasakyan kaya walang makakita sa akin mula sa labas. Mula sa aking kinaupuan, pinanut ko ang pagdating ng isang malaking truck at dalawang sasakyan ng aking kumpanya. Bumaba mula rito ang aking mga pinakakatiwalaang abogado, ang pinuno ng mga gwardiya, at ilang tauhan na may dalang mga malalaking kahon. Lumapit ang pinuno nga gwardiya sa tarangkahan at pinindot ang busina ng bahay. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan at lumabas si Rico. Nakasuot lamang siyang gusot na puting kamiseta at lumang salawal. Magulo ang kanyang buhok, puyat, at halatang hindi nakatulog buong gabi. Namamaga ang kanyang mamata, isang patunay ng labis na pag-iyak at pagsisisi na huli na para baguhin. Inabot ng abogado ang isang opisyal na kasulatan sa pamamagitan ng siwang ng tarangkahan. Ipinaliwanag nito na ang bahay, pati na ang lahat ng kagamitan sa loob nito, ay pag-ari ng kumpanya. Dahil tinanggal na si Rico sa kanyang tungkulin bilang tagapamahala, wala na siyang karapatang manatili sa nasabing ari-arian. Binigyan lamang sila ng 2 oras upang hakutin ang kanilang na personal na damit at lisanin ang lugar. Nagsimulang magwala si Rico. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga bakal ng tarangkahan at sumiga. Sinabi niyang siya ang pumili ng disenyo ng bahay na iyon, siya ang bumili ng mamahaling kasangkapan mula pa sa ibang bansa. Ngunit malamig na ipinaalala sa kanya ng aking abogado na ang lahat ng iyon ay binayaran gamit ang pondo ng kumpanya. Kahit isang sentimo ay walang galing sa sariling bulsa ni Rico. Sa likuran ni Rico, lumabas si Clara na may hila-hilang 2 malalaking maleta. Pilit niyang isinisiksik sa loop ang mamamahaling bag at sapatos na binili ni Rico para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalabas ang tarangkahan, pinigilan siya ng magwardiya. Isa-isang binuksan ang kanyang mamaleta at sinuri ang malaman nito. Sinabihan siyang abogado na ang lahat ng alahas at mamahaling bag na binili gamit ang card ng kumpanya ay kailangang iwan. Nagsimulang makwala at umiyak si Clara. Ipinagtanggol niya na regalo iyon sa kanya. Napag-ari niya iyon, ngunit matigas ang batas. Ang mga bagay na binili mula sa ninakaw na pera ay kailangang ibalik. Wala siyang naiwi kundi ang mga luma niyang damit bago pa man niya makilala si Rico. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakaroon muli ngang mainit na pagtatalo ang dalawa. Puno ngang kahihiyan si Rico habang pinapanot sila ngang mayamang kapitbahay na naglalakat-lakat sa umaga. Ang mataong dati ay bumabati sa kanya ng may pagalang ngayon ay nagbubulungan at nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Hindi na nakayanan ni Clara ang kahihiyan at ang katotohanang wala na siyang mapapala kay Rico. Tumawag siya ng taxi. Isinakay ang kanyang natirang gamit. At bago siya sumakay ay nilingon niya si Rico. Dinuraan niya ang sapatos ng aking asawa at sinabing sumusumpa siyang hindi na siya muling magpapakita pa. Umalis ang taxi at naiwan si Rico na mag-isang nakatayo sa bangketa. Hawak ang isang maliit na bag ng kanyang madamit. Mula sa loob ng aking sasakyan, pinakmasdan ko siyang nakayuko at walang mapuntahan. Sa oras na iyon, maari ko na sanang sabihin sa aking super na paandarin ang makina at umalis na. Ngunit bago pa man kami makaalis, nakita kong kinuha ni Rico ang kanyang telepono. Pilit siyang tumatawag sa kanyang mga kakilala, marahil upang manghiram ng pera, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa tumunok ang telepono niya. Sinagot niya ito at biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Nabitiwan niya ang kanyang bag at napaluhod sa kalsada. Rinig na rinig ko ang kanyang malakas na pahagulgol. Isang pag-iyak na tila ba pinupunit ang kanyang kaluluwa. Ano ang ibinalita sa kanya mula sa kabilang linya? Sino ang tumawag upang ipaalam sa kanya na ang huling natitirang piraso ang kanyang pamilya sa probinsya ay sinira rin ng mismong kasakiman na lumamon sa kanyang pagkatao? Napanot ko mula sa loob ng aking sasakyan kung paano gumuho ang huling haligingang pagkatao ni Rico. Ang kanyang pag-iyak sa gitna ng kalsada ay hindi na dahil sa nawalang kayamanan o sa pang-iwan ng kanyang kabit na si Clara. Ito ay iyak ng isang taong tuluyan ng inabandona ng langit. Nakaluhod siya sa mainit na aspalto. Walang pakialam sa mga dumadaang sasakyan o sa mga kapitbahay na patuloy ang pagbubulungan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang kaawa-awang kalagayan, tumunok ang aking sariling telepono. Ang pangalan aking pinagkakatiwalaang investigador ang lumabas sa maliit na salamin nito. Siya ang taong lihim kong inutusan upang bantayan at alamin ang lahat ng galaw ni Rico sa labas ng aming kumpanya. Sinagot ko ang tawag, at ang balitang aking narinig mula sa kabilang linya ay nagdulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Ibinalita niya na isinugot sa isang pampublikong pagamutan sa lalawigan ng Quezon ang ina ni Rico, si Nanay Rosa. Inatake sa puso ang matanda at kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan.
Ang dahilan kung bakit nakagulo sa kanilang probinsya ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Pinasok ng hindi kilalang lalaki ang maliit na bahay ni Nanay Rosa kaninang madaling araw. Mataong naniningil ng napakalaking utang. Nalaman ko na bukod sa pakuha ng pondo mula sa kumpanya, lubok din pala si Rico sa utang dahil sa lihim nitong pagkahumaling sa sugal at sabong. Upang matustusan ang kanyang mabisyo at ang pagpapasikat kay Clara nang hindi napapansin ng kumpanya, palihim niyang isinanglaang sa isahang lupain at bahay ng kanyang ina sa mamapanganib na tao. Dahil hindi na siya nakakapagbayad ng buwan ng tubo, sa pilitang pinalayas ang matanda sa mismong bahay na ipinundar nito sa buong buhay niya. Nanikip ang aking pahinga. Wala akong naramdamang awa para kay Rico, ngunit si Nanay Rosa ay ibang usapan. Nang mapanahong kami ay nagsisimula pa lamang, noong kami ay nakatira pa sa isang maliit na inupahang kwarto sa Maynila, si Nanay Rosa ang palaging nagpapadala ng magulay at bigas upang mayroon kaming makain. Siya ang babaeng nag-alaga sa akin noong ako ay nakasakit ng malubha. Siya rin ang palaging nagtatanggol sa akin kapag pinapagalitan ako ni Rico dahil sa mga walang kwentang bagay. Wala siyang kinalaman sa kasakiman ng kanyang anak. Agad kong inutusan ang aking tusuper na paandarin ang sasakyan. Wala na akong pakialam kay Rico na patuloy pa ring umiyak sa labas ang saradong tarangkahan. Tinalikuran ko siya at nagpahatid ng mabilis patungo sa lalawigan ng Quezon. Sa buong bayahe, hindi ako mapakali. Muling bumuhos ang malakas na ulan habang binabagtas namin ang madilim na kalsada papunta sa probinsya. Tila ba hindi naubusan ng luha ang kalangitan para sa mga inosenteng nadadamay sa kasalanan ng iba. Pagsapit namin sa pagamutan, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang pintura, matapang na gamot, at ang ingay ng na taong dumadaing sa pasilyo. Napakalayo niyang hitsura nito sa mamamahaling lugar na pinupuntahan ni Rico. Agad kong hinanap ang silit ng nga malubang may sakit. Nang makita ko ang pangalan ni Nanay Rosa sa labas ng pinto, huminga ako ng malalim bago dahan-dahang pumasok. Nakita ko ang matandang babae na nakahiga sa isang makipot na kama. Napakaraming maliliit na tubo ang nakakabit sa kanyang katawan at muka upang tulungan siyang huminga. Ang kanyang balat ay kulubot at maputla, malayo sa masiglang Nanay Rosa na kilala ko na palaging nakangiti habang nagwawalis sa kanilang bakuran. Tumulo ang aking luha. Lumapit ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang magaspang ngunit mainit na kamay. Naramdaman niya ang aking pahawak. Idinilat niya ng bahagya ang kanyang mata. Kahit malabo na ang kanyang paningin at nahihirapang magsalita, nakilala niya ako. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi kasabayng pagtulong ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ubo lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Inilapit ko ang aking tainga sa kanya. Humihingi siya ng tawad. Umiyak siya dahil sa kahihiyan at sakit na idinulot ng kanyang anak sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil naramdaman niyang nabigo siya bilang isang ina na palakihin ng tama si Rico. Hinaplos ko ang kanyang noo at pinatahan siya. Sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat ihingi ng tawad, dahil mabuti siyang tao at hinding-hindi ko siya pababayaan. Siniguro ko sa kanya na ililipat ko siya sa pinakamagandang pagamutan sa Maynila. Sinabi ko rin na babayaran ko ang manakpapautang upang maibalik sa kanya ang bahay at lupang pilit kinuhang ito. Gusto ko lamang na magpagaling siya at huwag nang isipin ang mga problema. Ngunit dahan-dahang umiling si Nanay Rosa. Hinikpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Tila ba may nais siyang sabihin na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay o sa bahay na nawala sa kanya. Gamit ang kanyang nanginginig na kabilang kamay, may itinuro siya sa ilalim ng kanyang unan. Tinulungan ko siyang kunin ang bagay na iyon. Isang luma at kulay kapeng sobre na binalot sa isang panyong puti. Halatang matagal na itong itinatago at iningatan ng husto. Bumulong si Nanay Rosa, at ang boses niya ay basak at puno ang takot. Sinabi niya sa akin na hindi ang manakpapautang sa sugal ang tunay na dahilan kung bakit nasisiraan ng ulo si Rico sa paghahanap ng maraming pera. Ang mautang na iyon ay bunga lamang ng pagtatangkang takasan ang isang mas malagim na katotohanan. Isang lihim na nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Ilang buwan bago pa man kami ikasal sa simbahan. Sinabi niya na pilit niyang itinago ang sikretong iyon dahil ayaw niyang masira ang aking buhay at ang pangarap kong makaroon ng sariling pamilya. Ngunit ngayon na malapit na siyang mawala sa mundo, hindi raw niya kayang dalhin sa hukay ang ganoong kabigat na kasalanan. Nanginginig ang aking makamay habang hawak ang lumang sobre. Binilinan niya akong basahin ito ng mag-isa at mag-ingat dahil hindi ko raw tunay na kilala ang lalaking pinakasalan ko. Nang dahan-dahan kong buksan ang sobre at ilabas ang malumang papel at litratong nasa loop nito, tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Nanlamig ang buo kong katawan at halos hindi ako makahinga sa aking mga nakita.
Ano ang karumal-dumal na lihim na nakatago sa loop ngang sobrang iyon na nag-uknay kay Rico sa isang pangyayaring magpapabago sa buong pagtingin ko sa nakaraan? Nangingini ang aking makamay habang dahan-dahang binubuksan ang lumang sobrang kulay kape. Amoy kalawang at lumang aparador ang sumingaw mula rito, isang patunay kung gaano katagal itinago ni Nanay Rosa ang lihim na ito mula sa mundo. Sa ilalim nege malamlam, na ilaw nege pagamutan, inilabas ko ang mga nilalaman nito. Ang unang nahulog sa aking palat ay isang maliit na bagay na malamig at mabigat, isang kwintas na pilak na may palawit na krus, may malalim na gaskas ang krus sa gitna, at sa likod nito ay may nakaukit na maliit na pangalan, Thomas. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo, halos hindi ako makahinga. Si Thomas ay ang aking nag-iisang kuya, ang lalaking tumayong ama ko simula nang pumanaw ang aming magulang. Siya ang pinakamabait at pinakamatapang na taong kilala ko. Ngunit 11 taon na ang nakalilipas, natakpuan na lamang ang kanyang duguang katawan sa isang madilim na gilid ng kalsada sa lalawigan ng Quezon. Isang biktima ang pagbangga at pagtakbo na kailanman ay hindi nabigyan ang hustisya ang mapulis dahil walang saksi sa madilim na gabing iyon. Ano ang ginagawa ng kwintas ng aking yumaong kapatid sa loop ng sobrang itinago ng ina ng aking asawa? Kasama ang kwintas ay isang lumang litrato at isang liham na nakasulat sa isang kupas na papel. Ang litrato ay nagpapakita ang isang lumang sasakyang panghakot ang gulay na pag-ari nun ni Rico. Wasak ang unahang bahagi nito at may malaking yupi sa bakal. Binuklat ko ang liham. Ang sulat kamay ay nanginginig, halatang isinulat ng isang taong puno ang takot at pagkalito. Binasa ko ang mga salita ni Nanay Rosa. At bawat pangungusap ay tila mga patalim na paulit-ulit na isinasaksak sa aking dibdib. Isinulat ni Nanay Rosa ang buong katotohanan. Isang gabi, 11 taon na ang nakararaan, umuwi si Rico na balisa, umiyak, at puno ang dugo ang makamay at damit. Inamin nito sa kanyang ina na may nabangga siyang motorsiklo sa madilim na kalsada dahil sa labis na kalasingan. Nang bumabaraw si Rico upang tingnan ang kanyang nabangga, nakita niyang si Thomas iyon. Ang kuya ko. Ang lalaking palaging tumututol sa panliligaw ni Rico sa akin dahil alam nitong walang magandang idudulot ang lalaking iyon sa aking buhay. Ayon sa sulat, buhay pa raw si Thomas nang lapitan siya ni Rico. Humihingi ito ng tulong. Ngunit sa halip na isakay sa kanyang sasakyan at dalhin sa pagamutan, nanaig ang kasamaan sa puso ni Rico. Naisip daw nito na kung mabubuhay si Thomas, hinding-hindi siya papayagang makasal sa akin at hindi niya makakamit ang kayamanang matagal na niyang inaasam mula sa aming pamilya. Kaya naman, pinanot lamang ni Rico na malagutan ng hininga ang aking kapatid sa gitna ng putikan. Bago siya tumakas, nakuha pa niyang tanggalin ang kwintas ni Thomas, marahil ay upang ibenta. Ngunit natuklasan ito at itinago ngang kanyang ina bilang ebidensya ngang kanyang kawalanghiyaan. Nabitiwan ko ang papel. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na sigaw na nais kumawala sa aking lalamunan. Parang pinipiga ang aking puso. Nasusuka ako. Ang lalaking niyakap ko tuwing gabi, ang lalaking pinagsilbihan ko, inalagaan, at binigyan ng lahat ng kayamanan, ay ang mismong demonyong pumatay sa aking nag-iisang kapatid. Ang sakit ang panloloko niya sa akin kasama si Clara ay tila naging isang maliit na alikabok na lamang kumpara sa bigat ang pagtataksil na ito. Ito ay hindi lamang kasalanan sa sumpaan ng kasal, ito ay utang na dugo. Tumingin ako kay Nanay Rosa. Ang matanda ay patuloy na lumuluha. Nakatingin sa akin nang may matinding pagmamakaawa. Alam niyang nalaman ko na ang lahat. Alam niyang ang kasalanan ng kanyang anak ay kasalanan din niya dahil pinili niyang maging pipi at bingi upang protektahan ang sariling dugo at laman. Naramdaman ko ang matinding galit, ngunit nang makita ko ang kaawa-awang kalagayan ng matanda, naunawaan ko rin ang kahinaan ng isang ina. Lumapit ako sa kanyang tabi at hinawakan muli ang kanyang kamay. Sinabi ko sa kanya na napakabigat ng kasalanang ginawa nila ng kanyang anak. Sinira nila ang aking pamilya at ipinagkait nila ang hustisya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sinabi ko rin na ipinapasa ko na sa Diyos ang pahusga sa kanya. Dahil malapit na siyang bawian ng buhay, pinapatawad ko na siya upang matahimik ang kanyang kaluluwa. Titiyakin kong hindi siya mamamatay sa sakit at gutom. At ibabalik ko ang kanyang bahay na isinanglang ang kanyang walang kwentang anak. Ngunit para kay Rico, walang awa at walang kapatawaran ang igagawat ko. Tumalikot ako at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo ng pagamutan, nagbago ang ihip ng hangin sa aking pagkatao. Namatay ang lahat ng natitirang awa at pagmamahal na minsan ay namulaklak sa aking puso. Ang babaeng lumabas sa pintuang iyon ay hindi na isang asawang nasaktan. Ako ngayon ay ang tagapatupat ng batas, ang kamay ng hustisya na matagal nang hinihintay ng kaluluwa ng aking kapatid.
Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang pinuno ang aking mga tauhan na naghahanap kay Rico. Nagbago ang aking utos. Sinabi ko sa kanila na huwag nilang hahayaang mahulingang nga pulis o ngang nang nagpapautang ang lalaking iyon, kailangan nilang unahan ang lahat. Gusto kong mahanap nila si Rico, buhay at naghihirap. At kapag nakuha na nila ito, may isang partikular na lugar kung saan nila ito dapat dalhin. Isang madilim na kalsada sa probinsya kung saan naganap ang isang kasalanang kailangang pagbayaran. Samantala, sa isang madilim na eskinita sa Kalakhang, Maynila, nakahiga si Rico sa ibabaw ng mga lumang karton. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig sa matinding lamig at gutom. Ang dating mayamang Gino na uminom ng mamahaling alak ngayon ay naghihintay ng tira-tirang pagkain mula sa mga basurahan. Wala siyang malapitan. Bawat anino sa dilim ay nagbibigay sa kanya ng matinding takot dahil alam niyang pinagahanap siya ng mga taong pinagkakautangan niya sa sugal. Mga taong kilala sa pagpatay ng walang awa. Nakatulog siya ng bahagya dahil sa labis na pagod. Ngunit bigla siyang nagising nang tumama ang matalim na liwanag mula sa dalawang malalaking sasakyan na huminto sa kanyang harapan. 4 na malalaking lalaki ang mabilis na bumaba. Bago pa man makasigaw makatakbo si Rico, hinawakan na siya ng ito, tinakpan ang kanyang muka ng isang itim na tela, at sa pilitang isinakay sa loob ng sasakyan. Nagmamakaawa si Rico sa loob ng umaandar na sasakyan. Umiyak siya at sumisigaw na babayaran niya ang lahat ng utang niya sa sabong. Nakaluhot siya at humahalik sa sapatos ng mga lalaking nakahawak sa kanya. Nag-aakalang sila ang matauhan ng sindikato sa sugal, ngunit walang sinuman ang sumagot sa kanya. Tanging ang ugong lamang ng makina at ang patuloy na pagbuhos ng ulan ang kanyang naririnig sa buong biyahe na inabot ng ilang oras. Huminto ang sasakyan. Naramdaman ni Rico na hinila siya pababa. Ramdam ng kanyang nga nakayapak na paa ang putik at mga magagaspang na bato. Malamig ang hangin. Amoy damo at basang lupa. Nanginginig ang buo niyang katawan ng marahas na tanggalin ng isang lalaki ang itim na tela sa kanyang muha. Pagdilat niya, pilit siyang kumurap upang masanay sa dilim. Nasa gitna siyang isang sementadong kalsada na napapaligiran ng matataas na puno niyog at malalawak na palayan. Pamilyar ang lugar na iyon sa kanya. Ito ang mismong kalsada sa Quezon kung saan niya iniwan ang isang lalaking duguang nagmamakaawa 11 taon na ang nakararaan. At sa kanyang harapan, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay ang isang figurang hindi niya inaasahang makikita. Sino ang naghihintay sa kanya sa madilim na kalsadang iyon, at anong klaseng paghuhukom ang ipapataw sa isang halimaw na nagtago sa likod ng mukha ng isang asawa? Dahan-dahang humakbang ang figura mula sa kadiliman, pinalilibutan ng malamig na hangin at mahinang ambon. Wala nang iba kundi ako. Nakasuot ako ng itim na damit. Ang kulay ng pagluluksa na 11 taon kong dinala sa aking puso nang hindi ko man lang alam kung sino ang tunay na dahilan. Nang makita ni Rico ang aking muha sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Gumapang siya sa putikan patungo sa aking paanan. Akala niya marahil ay nagbago ang aking isip at nais ko siyang iligtas mula sa mga taong kumuha sa kanya. Humingi siyang tulong. Sinabing babaguhin na niya ang kanyang buhay at magiging mabuting asawa na siya sa akin. Hindi ako sumagot. Dumukot ako sa aking bulsa at inihagis sa kanyang harapan ang isang maliit na bagay. Isang kwintas na pilak na may palawit na krus. Tumama iyon sa basa at maputik na kalsada. Lumihang ang isang mahinang tunok na tila umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanigas ang buong katawan ni Rico. Napatitik siya sa kwintas. Nakita niya ang malalim na gasgas sa gitna ng krus. Namutla ang kanyang mukha. Mas maputla pa kaysa sa isang patay. Tila banilisan ng kaluluwa ang kanyang katawan ng nga oras na iyon. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa akin, at sa kanyang nga mata ay nakita ko ang pinakamatinding takot na maari maramdaman ng isang tao. Nalaman niyang alam ko na ang kanyang pinakamalagim na lihim. Nagsimula siyang magsalita ng mabilis at putol-putol. Sinabi niyang hindi niya sinasadya, na aksidente lamang ang pagkakabangga niya kay Thomas dahil hindi niya nakita ang motorsiklo sa dilim. Sinabi niyang natakot lamang siya na makulong kaya siya tumakas. Tiningnan ko siya ng buong lamig at sinagot na ang pagbangga ay maaring isang aksidente. Ngunit ang pag-iwan sa aking kapatid sa gitna ng kalsada upang mamatay ng unti-unti, at ang pagnakaw sa kanyang kwintas bilang alaala ng isang kasamaan, ay isang malinaw na desisyon. Isang desisyong ginawa niya upang masiguro na walang hahadlang sa pag-angkin niya sa akin at sa kayamanang alam niyang kaya kong ibigay. Ginamit niya ang pagmamahal ko upang takpan ang dugong nakapahit sa kanyang makamay. Akmang yayakapin niya ang aking mabinti upang magmakaawa muli, ngunit umatras ako. Wala akong balak dungisan ang aking sarili ng kanyang maruming pagkatao. Hindi ako isang halimaw na tulad niya upang kitilin ang kanyang buhay sa madilim na kalsadang iyon. May mas mabiga na parusa kaysa sa mabilis na kamatayang.
Mula sa di kalayuan, biglang nagliwanag ang mga asul at pulang ilaw. Umugong ang malalakas na sirena na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ilang sasakyan ng maalagad ng batas ang mabilis na pumarada sa aming paligid. Matagal ko na silang tinawagan bago pa man ako pumunta rito. Hawak nila ang liham ni Nanay Rosa, ang kwintas ni Thomas, at ang lahat ng ebidensya ng paglustay niya ng pondo ng kumpanya. Sapat na ang lahat ng iyon upang tiyaking hindi na siya muling makakasikat ng araw sa labas ng rehas na bakal. Sumisigaw si Rico, nakpupumiglas habang pinoposas siya nga mapulis. Tinatawag niya ang aking pangalan. Humihinging awa, ngunit tinalikuran ko na siya. Pinanut ko kung paano siya ipinasok sa likod ng sasakyan ng maalagad ng batas. Isang lalaking nawalan ng asawa, ng kayamanan, ng ina, at ngayon, ng sariling kalayaan. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing iyon. Nabulok si Rico sa isang siksikan at mainit na selda. Nalaman ko na naroon din nakakulong ang ilan sa mga taong pinagkakautangan niya sa sugal, kaya naging impyerno ang bawat araw ng kanyang buhay. Samantala, pumanaw si Nanay Rosa ng mapayapa sa isang magandang pagamutan. Bago siya nalagutan ngang hininga. Nalaman niyang naibalik ko na ang titulo ng niyang lupa at bahay sa probinsya. Isang pangakong tinupat ko bilang pasasalamat sa kanyang pag-alaga sa akin noon. Isang maaliwalas na hapon, tumayo ako sa harap ng puntot ng aking Kuya Tomas. Nag-alay ako nga sariwang puting bulaklak at nagtirik ng kandila. Sa unang pagkakataon matapos ang higit sa isang dekada, nakaramdam ng tunay na kapayapaan ang aking puso. Naramdaman kong tinatangay ngang banayat na hangin ang huling bakas ng pihati sa aking pagkatao. Malaya na ako. At nabigyan ko na ngang hustisya ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Nagsimula akong maglakad palayo sa sementeryo upang harapin ang aking bagong buhay. Isang buhay na ako na mismo ang nagmamando. Ngunit sa bawat pagpatak na ulan sa Kalakhang Maynila na nagpapaalala sa akin ng nakaraan, madalas kong tanungin ang aking sarili habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Kung hindi ba naging ganit si Rico sa salapi at kapangyarihan at nanatiling tapat bilang isang asawa, mananatili kaya siyang malaya hanggang sa huli, o sadyang may sariling malupit na paraan ang tadhana upang singilin ang mga utang na dugo na pilit ibinaon sa limot?